kapatid, muli po andito ang inyong maliit na lingkod na hindi nagsasawa dahil hindi binigyan ng ama ng ano ito, ang puso at isip na magsawa sa pagsasalita at pag di-deliver sa inyo ng mga kailangan sa araw-araw na siyang makakapagbigay seguridad sa bawat isa na nakikinig, seguridad sa inyong kaligtasan, sa inyong mga nakikinig, mga kapatid, mga kababayan ko, kahit hindi ko kababayan, sino mang tao na nakikinig dito, mga kapatid, lahat na, wala nang wala kahit anong lahi ka. Saan ka mang bansa, naroroon, basta marinig mo itong programang ito, kapatid. Inaanyayahan kayong lahat dito sa programang ito. Wala ditong pinipili dahil lahat nandito sa ibabaw at sa ilalim ng lupa. At nasa langit, yan ay pag-aari ng ating Ama. Kaya lahat ng mga turo ng ating Ama at mga pangako ay para din sa atin dahil tayo ay pag-aari niya. At ito ang kinakailangan nating pakinggan at unawain at gawin upang tayo ay magtamo o dumating sa atin yung ating hinahangad na palagi, yung kaligtasan, kapayapaan na yan, yung katiwasayan na yan, darating sa atin yan mga kapatid, kung tayo walang sawang makikinig, uunawa at tutuparin sa mga salitang dito nyo lang maririnig sa programang ito mga kapatid. At ito nga, parang tayo nag-aapura sa pagpapaliwanag dito dahil ito napuputol pangatlong mensahe na namin ito mga kapatid sa inyo at sana ay makarating na. Napuputol, hindi na mai-deliver, ewan ko kung bakit. Yung mga nagdaang taon hindi naman. Ngayon lang nangyayari ito mga kapatid. Sinisikap namin mga 30 minutes o 45 minutes lang makapag-deliver sa inyo ng mga salita ng ating Ama. At ito nga, mayroon tayo ditong dapat na pakinggan na naman. At bago yun mga kapatid, saan man kayo naroroon, anumang uri ang pamumuhay ninyo mga kapatid, anumang antas ng pamumuhay meron kayo, anuman ang itsura nyo, anuman ang kulay ninyo, anuman ang salita ninyo, kayong lahat ng mga nakikinig, ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumaatin nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Ito mga kapatid ay pagpasensyahan nyo lang dahil medyo mabilis, pabibilisin natin ito, di kaya ng dati na maabot tayo ng mahigit 1 oras, abutin pa, kulang-kulang 2 oras. Pero dito ay gaapura na tayo dahil ito, ewan ko kung ang Diablo ang may kagustuhan ito, pinuputol, napakahalagang mga mensahe mga kapatid. Nawawala, hindi pumapasok sa cellphone. Ito yung ating kailangang basahin mga kapatid dahil wala pang nakakaalam nito Kailangan nating pakinggang lahat. Andun sa Hebreo 8:1 to 8 hanggang 13. Hebreo, pabilisan natin paghahanap. 8:1 Ayun, para sa mga bago pa na nakakarinig ng programang ito, kailangan nyo mayroon kayong ballpen at papel sa inyong harapan para may listahan
na mga salita na inyong naririnig na ito ang pinakang haligi ng mga utos ng ating Ama. Kinakailangan mayroon tayong batayan, mayroon tayong talagang pinaghahanguan ng mga salitang ito. Hindi katha-katha lamang. Ito yung ating mababasa mga kapatid sa aklat ng Hebreo 8:1. 2:8 hanggang 13. Ito. Ay, puno pala. Kabuuan ng Kapitulo 8. Tatapusin natin 1 hanggang sa 13. Basahin natin mga kapatid. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Kita nyo, para sa ngayon lang nakarinig ito mga kapatid. Hindi isa ang langit mga kapatid, marami. Diba? Ayun yung pansinin. Itong ating binasa. Na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Diba, marami yung langit, mga. Ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Kita nyo, siya ang tunay na saserdote. Doon sa tabernakulo, santuario, siya ang ministro. At siya ang tunay na, yun ang tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Ngayon mga kapatid, sino ang nangangaral ngayon na nagsasabi na siya ay hindi founder sa kanyang iniaaral? Sino? Magsalita kayo. Anak ng tao. Sa akin nyo lang maririnig ito mga kapatid. Itong relihiyon na ito na ika ng mga tao ay hindi ko itinayo mga kapatid. Ang nagtayo nito ay ang ating Panginoong si Isa. Hindi ako. Ito yung tunay na kanyang tabernakulo na siya ang ministro dito sa santuario na ito mga kapatid. Dahil siya ang nasusunod dito, hindi ako. Tagapagsalita lang ako mga kapatid. Pero hindi ako ang nasusunod dito. Ulitin natin mga kapatid, dito sa 8:2 ng Hebreo, ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Siya yung ministro dito. Sapagkat ang bawat dakilang saserdote ay inilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hain naman. Sa ganito'y kinakailangan din namang siya'y magkaroon ng anumang ihahandog. Inihandog niya kasi yung kanyang sarili mga kapatid. Inihandog ng ating Panginoong si Isa o Ama ang kanyang sarili. Yung dakilang handog. Hindi nyo kasi hindi kasi pwedeng iparinig sa inyo kanina dahil hahaba na naman yung ating programa na kailangan ihandog yung ating sarili. Yun yung pinakadakilang handog sa ating Ama. Kung siya nga'y nasa lupa ay hindi siya saserdote. Kita nyo mga kapatid. Kagaya ko mga kapatid. Ako'y nasa lupa, hindi ako saserdote. Ang tunay na saserdote dito ay yung nasa langit, yung nagtayo dito. Malinaw mga kapatid. Kung siya nga'y nasa lupa, ay hindi siya saserdote. Dahil ang tunay na saserdote nasa langit na mga kapatid. Ang ating Panginoong si Isa. Siya naghandog ng kanyang sarili. At iyong ginawa niyang yun ng paghahandog ng kanyang sarili sa Ama, ay iniuutos niya sa atin na ganun din ang ating gawin. Sundin natin kung ano yung kanyang ginawa.
ihandog din natin sa ating Ama ang ating sarili sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang buong kautusan, mga kapatid. Ulitin natin dito sa 4. Kung siya nga'y nasa lupa ay hindi siya saserdote sa anumang paraan. Palibhasa ay mayroon nang nagsipaghandog. Sinsya na mga kapatid. Ng mga kaloob ayon sa kautusan. May nakikialam na naman. Inom lang tayo sandali mga kapatid. Mainit na tubig yun mga kapatid. Saan na tayo? 5. Na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. Gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Ama nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. Ito salaysay na ito mga kapatid. Ingatan natin na gawin ang lahat ng mga bagay. Kung ano yung utos, yun lang ang gagawin mga kapatid. Mag-ingat na mabuti. Huwag mong daragdagan, huwag mong babawasan kung ano yung utos. Kaya nga, buong utos, buong kautusan, buo. Susundin natin ang buo yun, yung 10 utos mga kapatid. At yan ang nananatili dito sa itinayong ito ng ating Panginoong si Esau Ama. Nuulit ko mga kapatid, ang ating Panginoong si Esau Ama ang nagtayo nito. Yan. Hindi ako mga kapatid. Tagapagsalita lang ako ng ating Ama na dapat niyong pakinggan na nakasulat sa Gawa 3:22-23. Datapwat ngayon kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasa, siya na may tagapamagitan ng isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel. Pakinggan yung mabuti mga kapatid. At sa sangbahayan ni Huda, hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi na natili sa aking tipan at aking silang pinabayaan. Sinabi ng Panginoon, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon. Sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihing, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan
at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, ay linuma niya ang una. Datapwat, ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Siya nawa. Ito nyo, yung bagong pakikipagtipan na sinasabi. Ano yung pagkabanggit kanina, kung inyong natatandaan? Andun sa 8:10. Balikan natin yung 8:10. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Hindi lang sa Israel ito, mga kapatid. Ang sinasabi kasi ng ating Ama na Israel, yung mga masunurin, yung kanyang mga tinawag. Yun yung tinatawag niyang Israel. Siya nawa. Pag hindi ka masunurin, kapag hindi ka tinatawag, hindi Israel ang tawag sa iyo ng Ama. Dahil ang Israel, ang kanyang panganay na anak. Yun ang bayan. Ang panganay niyang bayan, mga kapatid, ay ang Israel. Panganay niyang anak na bayan. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang puso'y aking isusulat ang mga ito. Ngayon, mga kapatid, yung bang 10 utos nasa puso at isip na natin. Yung bang sinasabi ng banal na kasulatan sa Gawa 3:22-23 ay tinutupad na ninyo. Kung nagagawa nyo na mga bagay na ito, mga kapatid, ang bagong tipan nasa inyo na. Siya nawa. Ipinasok na ng Ama sa inyong puso at isip. At ang unang-una na binigyan ng ating Ama ng bagong tipan na ito ay ang inyong maliit na lingkod na nagsasalita sa inyong harapan ngayon. Siya nawa. Kaya ito binabahagi ko sa lahat. Kung ano man yung ibinigay sa akin ng ating Ama, ibinabahagi ko sa sanglibutan. Ang sino mang tumanggap ng lahat ng ibinabahagi ko ay siya ang aking kapatid sa ating Ama. Ayun, tandaan mabuti ang mensaheng ito. At mayroon pa tayong babasahin sa biro nyo, pag natandaan nyo, pag pinasok na ng Ama sa inyong puso at isip, yung 10 utos, yung kautusan, lahat ng kasalanan ay hindi na alalahanin pa. Ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Mawawala lahat ng mga kasalanan na ating minana sa ating mga magulang kapag sinunod natin ito. Ito yung hindi pa sakop kanina nitong video. Ayun, may mga aral na kaming tinanggap kanina na nauna. Kung ano yung pinakamahalagang pinag-uutos ng ating Ama dito sa huling araw. At yung pinakamahalaga, nasabi ng ating Panginoong si Isa na utos, ay yung sundin ninyo yung nakasulat sa Gawa 3:22-23 at doon sa Juan 6:27. Pinakamahalagang bagay na dapat gawin ng bawat isa dito sa sanglibutan, mga kapatid. At ito pa yung isa nating mababasa sa Hebreo 10:15-28. Sana hindi tayo abutin ng 1 oras dito. 10:15-28. 10:15-28. Ayan. Ayan, tandaan nyo, makinig kayo mabuti, mga kapatid. Napakahalaga nito. Basahin na natin. Hebreo 10:15. Tama ba? Siya nawa. Siya nawa.
Hanggang 28. Ayun, basahin na natin. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patutuo rin naman sa atin. Sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko naaalalahanin pa. Mabuti ito. At kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni isa, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinilaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman. Yung dugo niya at laman. Yung dugo niya, mga kapatid, yun yung pagtupad sa kanyang utos. At yung laman niya, yung mga nakasulat, yung 10 utos, mga kapatid, yun yung kanyang laman. Ang dugo niya yung 10 utos. At ang laman niya, tama ba? Ay yung pagsunod sa kanyang ipinag-uutos. Naunahan nyo. Sa makatuwid bagay sa kanyang laman. Kapag tinupad mo ang kanyang utos, ayun, kinain mo yung kanyang laman. Kapag palagi kang, pag nananatili palagi sa iyo yung utos, nasa puso mo na at isip, ininom mo na yung kanyang dugo. Pag sinunod mo na yung utos na nananatili sa iyong puso at isip, kinain mo ng kanyang laman. Sana naunawaan nyo ito, mga kapatid. Napakahaba pang paliwanag nito, pero magtanong na lang kayo, mag-message na lang kayo kung ano pa yung kailangan ninyong gustong malaman upang kayo ay lubos na maliwanagan dito kung hindi nyo pag-aanong nauunawaan. Ito. Saan na tayo? 21? At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Ama, tayo'y magsipaglapit na may tapat na puso at lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang pangako. Tayo, mga kapatid, tapat ang pangako. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangagudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Yung pag-ibig na may mabubuting gawa. Yung mga crush na yan, mga kapatid, hindi mo masasabing pag-ibig yan. Yan ay ikon lang. Yung crush, ibig sabihin ka kursunada, gusto mo lang. Kagustuhan mo lang yung gusto mo. Kailangan yung pag-ibig, yung i-apply mo na may kasamang mabuting gawa. Yung isang mabuting gawa, ay kung mangalon niya. Huwag mong iimbutin anumang bagay ng iyong kapwa. Huwag mong hahangarin anumang bagay ng iyong kapwa. Asawa man niya, o lupa man niya, o hayop man niya, o bahay man niya, huwag mong hahangarin na punin sa kanya. Yun yung pag-ibig na may mabuting gawa. Yan. 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala,
pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaya ito mga kapatid, bilang panghuli, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Siya nawa. Yun lang mga kapatid, pasensyahan nyo na, maikli lang ito, pero tandaan yung mabuti, napakahalaga, napaka-importante sa buhay natin ang mensaheng ito mga kapatid. Kaya hanggang dito lang muna mga kapatid ang ating mensahe na tinanggap mula sa ating Ama. At meron pa sana, pero baka hindi tayo umabot doon sa capacity ng ating cellphone. Napakarami pa mga kapatid. O, ilang minuto tayo? 26 pa lang, kakasya pa kaya itong isa? Yung patungkol, bakit? Sa katigasan ng puso. Dahil sa katigasan ng inyong puso ay inilagda ng Ama ang utos. Wag na muna. Sa susunod na lang mga kapatid, baka kapusin din lang tayo ng paliwanag dito ay hindi natin matapos. Hanggang dito lang muna tayo mga kapatid. At sa inyo lahat ng mga nakinig at walang sawa na sumusubaybay sa programang ito. Unang-una kay Rodessa Pastor Litana at kay G. Maris Kakatyan, kay sino pa ba yung wala? Alayna Pastor Litana at si yan, lalong-lalo na sa ating kapatid na hindi nagsasawa na laging umaalalay at tumutulong din sa kanyang mga kapatid. Wala iba kundi si Florida Helinman Pastor at ang kanyang pamilya. Yan, sa inyong lahat mga kapatid. Ang biyaya at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Ayan, pakinggan nyo lang sandali mga kapatid. Ang patutulay yan ay kailangan nakagaya ng ating binasa kanina sa aklat ng Hebreo 10:28 na ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Ito yung patutuo mga kapatid, inyong pakinggan. Hanggang sa muli. Natin ang ating kaluluwa. Sabay-sabay tayo magpapatutuo. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa